Ay, magandang araw sa inyong lahat. Welcome sa aking YouTube channel. Kung first time mo mapanood itong aking video, malamang na recommend lang sa iyo ng YouTube algorithm or ng Facebook. Lumabas sa news feed mo. No? Better na mag-subscribe ka na rin para at least ma-update ka sa mga new videos natin na maaaring makatulong sa iyo, no? Including na rin doon sa pag-follow ng page natin, ATTYL din. Kasi maybe it's for a reason kung bakit ka napadpad sa channel na to. And maybe you will be needing or you may need yung information that we share in this video. And syempre doon sa ating mga subscribers, sa ating mga followers, mga sumusuporta sa channel natin, magandang araw sa inyo at isa-shoutout muna natin sila. Ipopost natin yung shoutout dito. Yan. Okay. And ang pag-uusapan natin ngayon sa episode natin ay yung analogous cause bilang basihan sa pagtanggal ng isang empleyado, no? Kailan ito pwede at kailan hindi. Ang labor code kasi natin, ang pagtanggal na pinag-uusapan natin dito ay ang tungkol sa just cause, no? Ibig sabihin, yung may kaso ang empleyado sa kumpanya, kaya siya tinatanggal. Kasi dalawang klase kasi ang pagtanggal sa empleyado, yung siya ang may mali at wala naman siyang mali, no? Yung siya ang may mali, ang tawag natin doon just cause. Yung wala siyang mali, authorized cause naman yon. May mga sitwasyon na sa negosyo kung bakit siya kailangan tanggalin, no? Pero legal naman kasi autorisado ng batas, kaya ang tawag dyan authorized cause eh. Ngayon, ang discussion natin, ililimit lang natin doon sa siya yung may mali, siya yung may kasalanan daw. No? Kasi ang analogous cause, doon nakahilera yan sa just cause, siya yung may kasalanan. Pag sinabing siya ang may kasalanan, alam naman natin yan kasi ang proseso nangyayari dyan, pinapa-explain, tapos nagkakaroon ng hearing, face-to-face man or through video call, tapos nagkakaroon ng notice of dismissal, parang ganyan. Ngayon, dyan ikot ang ating discussion. So in the meantime, para maintindihan ninyo ano yung ating mga what to expect from the videos that I share in my channel, and also things pertaining to your privacy if you comment in my videos, and of course yung privacy issue ninyo, you better check the rules, no, ng ating YouTube channel. Ipopost natin dito para maintindihan ninyo. Alright, welcome back sa ating discussion. Pwede bang tanggalin ng empleyado base sa analogous cause, no? O sa dahilan na hindi naman specifically nakalista sa ating labor code. Alam natin ang empleyado pag tinanggal base sa just cause, ang labor code natin may taripa na yan or may listahan na ng mga kung ano ang mga just cause na sila sabi, no? Puntahan natin ang Article 297 ng Labor Code. Nakalagay dyan na the employer may terminate the services of employee
for the following reasons. Number one, serious misconduct, yung letter A, or willful disobedience. Number two, gross and habitual neglect of duty. Letter C, fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by the employer. Letter D, commission of a crime or offense against the employer, against the person of the employer, members of the family, or representative. And letter E, analogous cause to the foregoing. So kung titignan mo, yung A to D, ang mga grounds na specify niya, no, na isa-isa niya. Now, doon sa E, nakalagay analogous cause. So, ang tanong ng karamihan dyan, ano ba yung analogous cause? Ang analogous cause is a term na ang ibig sabihin niyan literally is similar, no? Similar. O yung sa Tagalog natin, Pilipino, kahalintulad, no? Kahalintulad. Now, if a term is similar, if a term is kahalintulad, parang bottomless iced tea yan, di ba? Kasi hanggang saan mo siya ihahalintulad, di ba? So parang ganun ang nangyayari dyan. So halimbawa, sa letter A, isa daw sa mga grounds ay serious misconduct, di ba? Ang unang tanong na nga lang dyan ay, ano ba yung serious misconduct? At ano-ano yung mga actions ng empleyado na masasabi mong would constitute serious misconduct. Ano naman ngayon ang mga acts na analogous to the serious misconduct, di ba? Ang lawak, no? Kaya nga ang tawag ng karamihan dyan sa letter E, analogous cause, is blanket provision, di ba? Kaya sa tinawag na blanket provision, kasi kung natutulog kayo sa kama at gusto nyo gumamit ng isang kumot, pwede kayong sakupin lahat. Sakop lahat. Analogous cause, blanket provision ang tawag dyan. No? Kasi lahat ng pwedeng pumasok, pwede mong gamitin. Parang ganun ang idea. No? So yung willful disobedience, di ba? Or pag sinabi mong willful disobedience, yung matinding pagsuway sa legal na utos ng kumpanya, no? Or ang pinaka-usual alam natin diyan, insubordination, ano, parang ganyan. At ang analogous cause ng willful disobedience. So siyempre, yung gross and habitual neglect of duty, at ano naman ang analogous cause ng gross and habitual neglect of duty? Then you have the fraud or willful breach by the employee of the trust reposed in him by the employer, or analogous cause or to that ground, no, sa letter C, the commission of a crime or offense. At analogous cause, di ba ang dami? Ang dami. Ngayon, analogous cause, ano yun? Ano ba yun? So, dahil dyan, si Department of Labor, noong 2015, nag-revise siya, no, in-amend niya yung implementing rules and regulations ng Article 297 ng Labor Code, and nilinaw niya, nasabi niya, para maging legal ang pagtanggal ng empleyado, ang pagtanggal ng mga employer sa kanilang empleyado base sa analogous cause, dapat ang analogous cause ay nakalista sa company rules and regulations and policy ng company. So ang tawag ng Department of Labor doon sa kanyang amended IRR, expressly specified, di ba? So hindi pwedeng parang sasabihin niya na the employee is now, you are now terminated based on analogous cause. Yung hindi niya pwedeng sabihin ganun lang, no? So halimbawa, si empleyado sa loob ng kumpanya ay nag-ML, yung larong Mobile Legends, di ba, naglalaro, or any computer game, no, sa loob ng kumpanya. Kahit na break, no, kahit break niya naman, pero naglalaro siya ng ML sa loob ng kumpanya. Ngayon, syempre, siguro, ang employer, ayaw niya ng ganun. So, halimbawa, tinanggal niya
empleyado, tapos ang gagamitin niya ngayong dahilan ay analogous cause yan sa, sabihin na natin, serious misconduct. Now, di ba? Ngayon, kung sabihin man natin na analogous cause sa serious misconduct yan, base ngayon sa inisyul ng DOLE ng na DO or Department Order number 147-15, naka-expressly specified ba na kapag naglaro ka ng Mobile Legends or any mobile game sa loob ng opisina, pwede kang tanggalin as analogous cause to serious misconduct? Naka-specify ba? Kung expressly specified, then yes, that can be ground for dismissal of employee. Pag hindi expressly specified, it cannot be. Kasi that's the mandate of DO 147-15 na dapat expressly specified yung mga analogous cause na charges para tanggalin ang isang empleyado. Hindi pwedeng hinugot lang sa hangin yan. Hindi pwedeng parang mga bula lang yan, ano? Hindi pwedeng konsepto lang. Kasi kung titingnan mo ang pinakapunto ng Department of Labor naman dito para hindi maabuso yung provision ng analogous cause. Kasi siyempre, pag sinabi mong analogous cause, kung ano na lang maisip mo kaparehas ng enumeration doon sa letter A to D, pwede mong gamitin, di ba? So, napakalawak ngayon ng magiging discretion para gawa ng paraan or gawa ng ground para matanggal ang isang empleyado. So, we're not saying na lahat ng employer ay malisyoso, pati mga employer kasi talaga na malisyoso na pwede nilang abusuhin ang provision ng analogous cause, no? Kung hindi ito bibigyan ng malinaw na patakaran ng ating Department of Labor, which in this case binigyan niya ng Department of Labor ng magandang interpretasyon, ng magandang implementing rules and regulations under sa DO 147-15. So yan ang ating rules pagdating sa termination due to analogous cause. Now guys, if you find this information helpful, please share this video with your friends, your colleagues, your family members, office mates, your managers, owners of the business, so they know. And of course, again, thank you for watching my video, and from the bottom of my heart, no, God bless sa inyong lahat. And I hope to see you in my next video. Bye-bye.